kausapin po natin tungkol po sa copycat phenomenon at yung psychological effects sa mga estudyante matapos nga po yung nangyaring pamamaril sa Ateneo. Good morning po, Dr. Camille. Si Xander po ulit at si Angel. Good morning, Doc. Hi, good morning, Sander. Good morning, Angel. Nice to be back. Opo, ang ating psychologist to the stars din. Opo, opo, Dr. Camille, para lang po dun sa, although na-introhan na ho namin kanina, pero para ho sa mga kabubukas lang ng radyo, ano ho ba yung tinatawag na copycat phenomenon? Okay. Halimbawa, merong nangyaring insidente na kagaya nung dati, may nung pamamaril sa eskwelahan, yung ganyan. So, ang nangyari, pwede magkaroon yung tinatawag na domino effect or yung copycat effect. Bakit? Kasi, yung nakita nila na yung, masyadong na-sensationalize ito. Pwede kong gayahin ito. Pwedeng ganito mangyari. Baka mamaya maging maapektuhan din yung, lalo na kung ang pag-iisip ng batang ito hindi yung sabihin na natin may mga pagkakataon na kung ano-anong naiisip o nararamdaman, may aggression, lahat. So, pwedeng gayahin yung copycat na effect na nadinig ko nga sa'yo kanina yun, Sander. Pero may mga pagkakataon na ang paggagaya na ganito, nagiging negatibo dahil kasi kumisan ang nagagaya yung mga negative na behavior, hindi yung mga positive behavior. Kaya talagang pwedeng dahil masyado na-expose sa media o kaya naman sa kung anumang mga pagkakataon sa mga laro o sa environment niya, pwedeng ma-impluwensyahan siya kung ano yung nakikita niya. Opo. Pero, Doc, bakit po nai-impluwensyahan, nakaka-copycat ng mga kabataan, yung mga ganitong mararahas, kahit alam po nila na Masama hindi naman po maganda or masama naman po yung kanilang ikaka-copycat o kokopyahin na behavior? Unang-una, baka mamaya, kung sasabihin mo tungkol sa pag-aaral yan, may mga possibility na itong batang ito nakaranas na ng academic pressure, nakaranas ng bullying, gusto talagang gumanti, at nakita niya ito yung isang magandang pamamaraan para gumanti. Second, yung mga possibility na na-displace yung anger nila, instead na talagang sabihin nila or kausapin nila yung mga taong concerned dito, hindi nila kayang i-express yun. So there's a tendency, ang gagawin nila, ito, yung gumawa ng isang napaka-agresibong bagay at umaabot sa isang criminal na act for reasons na parang akala nila ito yung pamamaraan. Dahil kasi syempre yung neurotransmitters ng brain yan, hindi naman na yung sabihin mong normal, nagkakaroon din ng distortion. So maaaring talagang naapektuhan na siya, kaya nagdi-displace yung anger na nangyayari dito sa batang ito. Second, yung possibility na nasanay siya na paglalo na kung isang marunong na bata, yung perfectionism, tapos hindi marunong tumanggap ng pagkatalo. So, kung minsan kung ano-ano na naiisip niya at nagkakaroon ng mga possibility for, hindi ko sinasabing disorder, rather a mental health issue, na maaaring magpababa ng kanyang self-confidence, self-esteem, at siguro ito lang yung sa kanyang paraan para mabangon niya yung sarili niya. Yung mga ganong klaseng pagkakataon. Opo. Doktora, parang may nabasa ho kasi kami nung nakaraan na may mga magulang na nagsasabi na hayaan daw natin yung mga anak natin na magkamali at sa failure. Kumbaga, baka ho kasi yung pagpapalaki rin ng mga nanay, tatay, parang perfectionist po na dapat, valedictorian ka, top 1 ka lagi. Parang hayaan daw natin yung mga bata na madapa. Tama ho ba yung ganong pagpapalaki ng anak? Hindi naman natin sinasabing hayaang madapa, pero dapat alam nila kung paano bumangon pag nagkaroon ng mga failures. Kasi 'di ba, kung minsan hindi naman natin pwedeng sabihin na all the time tama yung kakayahan natin palaging merong perfectionism na nangyayari. Kasi kung minsan 'di ba tayo, ano ang nagiging problema natin? Parang sasabihin natin, yung mga magulang natin parehas na ang dudunong, mga mga honor, mga cum laude, ganun. Bakit yung anak natin ganito? So possibility na pressure. There's a tendency talaga na sabihin natin na apektuhan. So, what if kung yung mga ganun ang nagiging sitwasyon, parang tayo talaga, yung konsepto ng bata, hindi na talaga sabihin mo nagkakaroon ng tamang motivation or yung drive na nangyayari. Second, kung palaging minomotivate mo na
kailangan ganito, kailangan ganyan. Tapos biglang nagkaroon ng failure, hindi naman nila alam kung paano mag-cope sa isang sitwasyon na ganyan. Ang resilience, hindi naman yan, sabihin mo, inik. Yan ay nangyayari at yung kumbaga sana because of the different na mga experiences na isang bata, dun siya tumatatag. At siguro, sa tulong natin o ng mga magulang, yan ang nagpapatatag sa isang bata. Kaya ganun. Paano kung walang resilience na ganyan? So definitely, hindi rin alam ng bata kung paano siya magko-cope sa mga stressful situation. So tama talaga din na may mga pagkakataon na matuto rin yung bata na alam niya yung mga possibility na magkakaroon ng failure, hindi lahat ng pagkakataon mataas ang grades, hindi lahat ng pagkakataon yung mga teachers nila ay magiging considerate, di ba? Mga ganoon. Opo. Okay, Doc, gaano po kalaki yung epekto ng paulit-ulit na exposure ng mga kabataan dito po sa mga mararahas na content, especially nangyari nga po dito sa Zamboanga, doon sa Tacloban. Ano po yung epekto nito? Okay, siguro unang-una, lalo na kung sabihin mong nakakaramdam na yan na may mga hindi maganda sa kanilang kaisipan, tapos paulit-ulit na exposure. Unang-una kasi pag sa SOCMED o kaya sa mga video games, they are in control of the situation na, di ba, pag sa video games, ikaw in control kung sino yung papatayin mo. Ngayon, makakita ka sa environment mo na parang normal yung nag-aaway, normal yung nagsasakitan, yung ganyan. Sa tingin mo, hindi magkakaroon ng epigenetic influence itong mga nakikita niya sa surroundings niya at saka yung constant exposure. There's a tendency talaga, wala pang talaga matinding pag-aaral dito, pero meron talagang pagkakataon na madali silang ma-impluwensya kung saan yung nakikita nila at kung ano yung napapanood nila or yung ganito na nga na, syempre, pag nasanay sila na, at hindi naman akong mamaril dito sa video game na to na in control ako. So, pwedeng baka kaya ko rin yun kung ito ay mangyari sa katotohanan. Opo. So, ibig niyo pong sabihin, although sabi niyo nga rin po ay wala pang, kumbaga wala tayong datos kung ilan o kung ano man. Pero positive na talagang may impluwensya po ang mararahas na mga content at video games. Kasi kaya ko na itanong, may mga, alam mo po yung ka-age po namin ni Angel na nagsasabi na, nung bata naman kami, naglalaro naman kami ng mga ganyan, yung mga saksakan, mararahas din naman. Wala namang namaril sa batch namin. Yung mga ganun pong point of view. Okay. Nung panahon na sila Fernando po Jr. ay nagsusuntukan ng ganyan. Ayan, opo. Maganda pong example. Pagkatapos nating manood na ganon, ginagaya lang natin, di ba? Opo. Pero, ang point dito, hindi katulad na isang video game, ikaw yung may hawak ng sitwasyon na parang nasanay ka na ikaw ang pumapatay. Ikaw yung nananakit. Di ba may mga ganon na, kasi ang TV, pinanonood mo lang. Pinanonood mo lang kaya nagagaya. Pero yung sabihin mo sa mga ganyang klase na laro na sobrang napaka-advanced ngayon, there's a tendency na talagang yung unang-una, yung iba grabe yung monitor, yung gusto matindi yung sound effect, 'di ba? Yung mga ang titindi ng mga speakers, yung mga boosters na ginagamit para sa mga gaming. So maaaring lalo na kung ikaw ay hindi ganoon sabihin natin talagang emotionally, psychologically stable, there's a tendency talaga na madali tayong maapektuhan sa mga ganyang pagkakataon. Opo. Sa point of view po ng isang psychologist, Dr. Camille, dapat na bang iban itong mga mararahas na video games natin? Kasi ilang beses na po itong ganitong nangyayari. Ayaw na natin maulit pa. Actually, naulit na nga meron ng pangalawa. Kung mag-ayaw natin, pumangatlo pa. Okay. Siguro kung sabihin natin magkaroon ng ban, ang hirap dito sa atin kasi talagang sasabihin, sa mga bata lang, paano kaming adults na ginagawa ito? Hindi naman kami na-apekto. Wala namang, hindi kami nasa loob na eskwelahan, wala namang ganyan. So sana magkaroon ng mga proper restrictions or kung talagang ibaban ito, meron talagang pagkakataon na sabihin natin, makakatulong din na ang mismong mga nakakatanda ang mga parents minomonitor din kung ano din talaga yung napapanood ng mga anak natin at saka kung ano yung mga ginagawa pagdating sa ganyan na sabi nga nila naaapektuhan na dahil sobrang matagal ang paggamit ng kanilang mga gadgets sa mga ganyang klaseng paglalaro. Opo. Totoo rin ho ba na walang bata na ipinanganak na marahas o baka
meron pong mga ipinanganak na merong deficiency sa kung anuman na nakaapekto po sa kanyang mental stability? Okay, kung sasabihin mo, the criminal mind, meron kasi mga pag-aaral ang mga geneticists na meron talagang tinatawag na criminal genes. Pero it doesn't necessarily mean na talagang pinanganak para pumatay or whatever. Sabi nga nila, there's something in the brain na yung, kung titignan nyo yung mga sa serial killers, sinabi na nga before na may mga pag-aaral. Pag titignan sa MRI nila, it is entirely different sa isang normal na individual. So, ibig sabihin, maaring because of the fact na nagkaroon sila ng certain exposure sa mga ganitong klase, na-trigger din at na-stimulate yung ganitong response nila because iba rin yung make-up ng kanilang pagtitignan mo daw nga yung MRI ng brain nila, it's entirely different sa isang normal individual. So parang lumalabas po, merong kumbaga catalyst, meron hong dahilan kaya po siya naging marahas. Oo, parang sinabi na rin natin na 'di ba, pag nagkaroon ng isang mental health issue or mental disorder isang tao, hindi naman din natin tinitingnan na ito ay sa kadahilan ng nagkaroon lang ng stressful situation, nagkaganyan na siya. So tinitingnan din yung tinatawag nating genetic predisposition or kaya naman bakit nagkaroon ng ganun, may chemical imbalance ba, meron bang ganitong prefrontal cortex deficiency or underdevelopment. Yun yung mga possibilities na pwedeng matignan para sa ganoon makita natin kung ano pa talaga ang sanhi ng mga ganitong klaseng pagiging marahas o kaya naman pagkakaroon ng mga mental health issues, mga ganyan. Opo. Dr. Camille, ano naman po ang say ninyo? Kasi meron pong statement si Attorney Kapunan. Ang sinasabi niya na parang Prosecution, sa impeachment. Sa impeachment, na nakaambag daw po ang culture of violence ng past Duterte administration. Kumbaga nakaambag po ito para maging marahas yung ating po mga kabataan. Culture-wise, siguro ang sasabihin natin, ay kaibigan ko si Attorney Kapunan na, siguro, unang-una, may mga pagkakataon na sabihin na natin ang kulturang Pilipino, ang dali-dali nating gayahin, di ba nga, pag yung mga bata, ano ba yung, ang hirap, di ba sabi mo, imbis na una, alam magkumpleto ng sentence ng tungkol sa nanay at tatay, ang unang natututunan kumisan mura. Yes. So, isipin mo na lang kung ako ay pinanganak nung panahon ng COVID at ito yung panahon na nakakadinig yung bata ng mga ganitong klaseng pagkakataon, bakit hindi tayo maaapektuhan din? Tayo nga na sabihin natin naaapektuhan tayo pag nakakadinig tayo ng pagmumuro ng ganyan sa ating mga sa liderato. What more siguro yung mga possibility na sabihin natin na sa kalye pa lang, sasabihin, kinokompara, yung natin, leader natin, ganito bakit ako hindi pwede magsalita ng ganyan? So may parang talagang culture effect. Just the same na meron din pagkakataon sa kulturong Pilipino na, di ba pag yung alam na natin na may ginawang masama itong tao ito, pero ang dali natin makalimutan, yung mga ganoon. Tsaka parang rin, no, naririnig ko rin naman at nababasa rin sa social media na halimbawa, yung marami sa atin ay yung ilan sa atin pabor halimbawa sa death penalty na parang yung magnanakaw na yan dapat pinatay na yan yung mga ganun po na kumbaga po parusa na parang eye for an eye. Oo. Meron talaga. Siguro sabihin na natin, yun na nga yung yung sinasabi nila. Pero tatandaan natin, may mga pag-aaral. Hindi ibig sabihin na porke pag may ginawa siya at talagang yung tama, an eye for an eye. Pero does it mean na mababawasan ba ang krimen dito sa Pilipinas pag yan ang ginawa? Hindi naman din yun yung punto doon. Meron bang pagkakataon na ang hustisya talagang mananaig para sa mga taong naapi ng mga ganitong pagkakataon? So, yun yung titignan natin. So, it doesn't necessarily mean na talagang makakatulong talaga yung death penalty. Of course, syempre matatakot tayo na pero hindi ko pa rin nakita naman na nag-prove na yung nung nagkaroon ng pagkakataon na merong death penalty nabawasan ang krimen. Dapat ho yata kayo po ang itinatalagang Secretary of Health I agree. One more thing, ibalik ko dun sa issue po ng Zamboanga shooting kasi itong ating shooter po top student, di ba? Oo, kumbaga honor student. Honor student po siya, nag-aaral sa isang prestihiyosong paaralan.
ano po kaya, base po sa pag-aaral ng isang psychologist, yung nagtulak sa kanya? No? Bakit niya po kaya talaga ginawa yan? Kasi wala na siya dito, kumbaga hindi na natin Alam yung storya niya. panig niya. Oo. Ah. Pero po sa pag-aaral ng isang psychologist. Okay, it doesn't necessarily mean kasi na pag ikaw ay isang matalinong bata, pagdating sa ganyan, emotionally and psychologically, mataas din ang iyong quotient. Diba? There's a big difference between intelligence quotient at saka emotional quotient. What if kahit matalino ka, hindi ka naman ganun ka-sociable, hindi ka ganun ka-resilient sa mga bagay-bagay na konting pressure, bumagsak ng konti o kaya mababa ang grades, madali mo sasabihin, okay lang, kakayanin ko next quiz o kaya next semester, gagalingan ko, di ba? So, merong mga pagkakataon, di ba, sabi nga nila, kahit naman dun sa there's a very, very thin line between a super genius at saka isang taong emotionally unstable, di ba? Dahil kasi nga, iba yung mga possibility for coping mechanism. So, siguro pagdating sa ganyan, medya-medya lang na hindi din natin pinapressure ang anak natin na palaging maging perfectionist sa mga sa academics dahil kasi kumisan tayong mga parents din ang nagsususo sa anak natin na nagiging competitive dahil kasi kinukumpara tayo sa mga ibang kapatid na mga naging top rank or matataas ang posisyon or naging with high honors nung panahon na sila nag-aaral. Second, sa mga kamag-anak na kinukumpara na ito, tingnan mo, ganyan, ano lang yan, gusto ganito, pero ganyan, di ba yung mga ganun. So sometimes it becomes not only yung academic pressure involved, pero yung surrounding nitong bata na aapektuhan, and definitely it can really cause a possibility for low self-esteem, yung level of confidence ko, so yung worthlessness ko at saka yung pagiging hopeless ko, pwede mag-trigger na magkaroon ako ng ganitong klaseng ideolohiya. Opo. At ngayon po naririnig po tayo sa Luzon, Visayas at Mindanao. Baka meron ho kayong payo sa ating mga kababayan, lalo po yung mga nakasubaybay sa balitang ito na baka may nag-aalala o kaya po ay magdulot pa ho ito ng negatibong effect naman sa kanila ring mga anak. Okay. Kung sinasabi natin na safe space ang ating paaralan, na dapat siguro ang una dating isipin ang maging safe space ay tayo maging magulang. Kasi tayo mga magulang, kumisan bakit ang nagiging problema, hindi nagsasabi ng problema mga anak. Dahil kasi for reasons na ang tingin nila pag kinausap yung magulang magagalit, tapos kung ano-ano mga sasabihin sa atin. But then at this point na talagang na marami tayong nadidinig na karahasan at lahat, let us be the safe space for our children para sa ganun, kung may problema man sila, masabi nila sa inyo at matulungan natin at suportahan kung ano man yung nararamdaman or nakakapag-isip sila ng hindi maganda sa kanilang sarili. So napaka-importante ng good and responsible parenting pagdating dito. Napakaganda nun, Doktora Opo, Camille. good and responsible parenting. Opo. Maraming salamat po. Huwag po kayo magsasawa, ha? Ay, basta pag kaya ko sagutin. Ikaw pa ba, Dok? Opo. Pero ma'am, kapag ba yung mga kababayan natin nag-PM sa inyo, Dr. Camille Garcia o kaya po sa Clinic of the Holy Spirit, ay may sasagot naman po para tumulong po sa kanila? Ako yung sumasagot dun, kaya wag ka mo sila mag-alala. Ayun, maraming salamat Thank po. you po. God Okay. bless. Nakausap po natin ang ating clinical psychologist at isa rin pong family counselor, ang CEO po ng Clinic of the Holy Spirit, si Dr. Camille Garcia. Ano rin po yung artista din po yan. Oo,